Sa pong malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa gabi pong ito ay atin na pong papakinggan ang salita po ng ating Panginoon. Nabasa na po yung atin pong teksto kanina sa Ephesians chapter 5 verses 1 up to 2. Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia at saka sa New King James Version. Ang sabi po dito, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Sa New King James Version, therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita na atin pong nabasa. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong kunin yung sinabi niya dito sa verse 1, be imitators of God. Imitate Jesus. Ang salita pong imitate, it means to follow an example, na maging halimbawa. And every believer, bawat mananampalataya, ay hindi lamang tayo tinawag ng Panginoon para sambahin siya, but mamuhay ng katulad ni Jesus. And Jesus is the perfect model for a Christian living. Pag mayroon mang pinakadakila at pinaka-the best na ihimplo sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Why? Even sa kanyang mga disciples, may mga pagkakamali din po sila, may mga kahinaan din po sila kasi mga tao po sila. And even Apostle Paul, may mga pagkukulang. Lahat ng mga kinikilala po nating mga biblical character sa Biblia ay may mga kahinaan din po sila dahil mga tao din po sila na katulad po natin. Kaya the perfect model for a Christian living, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Kristo, na kung saan siya po ay nagkatawang tao at nanirahan dito sa ibabaw ng lupa, nakapiling nakasama niya ang mga tao. Naranasan po niyang napagod, naranasan niyang nagutom, naranasan niyang natulog because sa kanyang pagiging pagpapakatao. Hindi po siya tao, but nagpakatao po ang ating Panginoong Kristo. Kaya siya po yung ating dakilang ihimplo sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. We imitate Jesus by following His example in our daily lives. Nagagaya daw natin si Jesus kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos, sumusunod sa kanyang mga salita sa araw-araw nating pamumuhay. But how can we imitate Christ? Papaano natin magiging gagayahin? Papaano natin tutularan ang ating Panginoong Kristo? Not the sense na tutularan natin siya sa kanyang ginawang pagpapapapo sa cross. Not the sense na tutularan natin siya sa kanyang kamatayan. Not the sense na tutularan natin siya sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia na tularan natin ang Panginoon. Kaya nga, how can we imitate Jesus? This evening, I just want to present to you some several ways to imitate Jesus. Mga iba't ibang pamamaraan o iba't ibang paraan para matularan natin ang ating Panginoong Kristo. Sa John chapter 13, verses 34 to 35, ang sabi po dito,
A new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. We imitate Jesus in His love. Tutularan natin si Jesus sa kanyang pagmamahal. Utos niya ito sa kanyang mga disciples na love one another as I have loved you. Mahalin ninyo ang bawat isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Sapagkat kapag makita nila na tayo ay nagmamahalan, sabi, makikilala nila tayo na tayo ay mga disciples ni God. Kung tayo mag-aaway, kung tayo magbabangayan, hindi tayo magiging ehemplo. Sa isang tahanan na nag-aaway-away, malit lang na bagay, away. Malit lang na bagay, aawayin yung tatay, aawayin yung nanay. Ano kayang mararamdaman ng nanay pag anak ang nangaaway sa kanya? Ano kayang mararamdaman ng tatay pag yung anak ang nagagalit sa kanyang tatay? So sa isang barangay, sa isang lugar, kapag ang isang tahanan nag-aaway-away, hindi sila magiging mabuting halimbawa sa kanilang komunidad. And likewise, sa isang simbahan, na kapag ang mga member, ang mga leader, nag-aaway-away sa maliit na bagay, hindi po sila nagiging halimbawa ng pagmamahal ni Kristo. Jesus loved sacrificially. He gave His life for others. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Yung kanyang pagmamahal is sacrificial even sa kamatayan. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ganon yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat tayo po, mahalin din natin ang Diyos na up to the end of our life, hindi natin ipagpapalit ang atin pong Panginoong Diyos. Jesus loves unconditionally. He welcomes sinners and outcasts. Ang pagmamahal ni Jesus ay unconditionally. Walang what if. Walang if. Welcome sa Kanya ang lahat ng makasalanan. At welcome din sa Kanya ang anumang tribo. Walang tinatangi, walang pinipili ang Panginoon. He showed compassion to everyone. Dapat tayo din po, wala tayong itatangi. We must love people even when it is difficult. Yan po yung ginawa ni Jesus. Kaya pala sinabi niya dito sa Ephesians na, therefore, imitate Christ, imitate God, be an imitators of God. Maging tagapagtulad tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya pala sinabi niya, tularan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa anong paraan? Tutularan natin ang kanyang pagmamahal. Imitate Jesus in His love. Dahil kapag mararamdaman ng bawat isa na walang pagtatangi yung pagmamahal as brothers and sisters of Christ, at walang mag-away-away, walang magsusumbatan, walang nagsisigawan, they will know that we are the followers of Christ. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, na dapat nating tularan, imitate Jesus in His humility. Tularan natin yung pagpapakumbaba ni Jesus. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8, bagamat siya'y Diyos,
hinubad niya ang kanyang pagkadiyos at nagpakumbaba. Pagdating sa pagpapakumbaba, wala na pong tatalo sa ating Panginoong Hesukristo. And the enemy of humility is pride. Kaya sa isang mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng pagpapakumbaba katulad ni Jesus. Jesus served others. He was the disciples' faith and he put others before himself. Bagamat siya yung tinatawag na kings nung panahon niya na nandito sa ibabaw ng lupa. Nagawa po niyang hugasan physically yung mga paa ng kanyang mga disciples. Ipinapakita lamang niya doon yung pagpapakumbaba niya na bagamat siya ay Diyos na nanahan dito sa lupa, nanirahan kasama ang mga tao, pinaglingkuran niya ang tao. Pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples. Hindi pinag-uusapan kung ano ang natapos. Kung titingnan po natin yung kanyang mga disciples, maraming nagsasabi yung mga 12 disciples ni Jesus, maraming nagsasabi na wala silang pinag-aralan. But, kung papag-aralan po natin sila, matataas po yung kanilang pinag-aralan. Kaya nung nakita nila si Jesus, nung tinawag sila ni Jesus, sumunod sila kay Jesus, nakasama nila si Jesus sa hapagkainan, nakasama nila si Jesus sa paglalakbay, nakasama nila si Jesus sa pangangaral ng salita ng Panginoon, nakita nila kung paano maglingkod, nakita nila kung paano mamuhay si Jesus, nakita nila kung paano magpakumbaba ang ating Panginoong Hesus. Then, ginaya po nila yung pagpapakumbaba niya. Nung binuli-buli ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin siya kumanti. Ipinakita pa rin niya yung kanyang pagpapakumbaba. And as a part of his humility, Jesus submitted to the Father's will. Yung pagpapakumbaba ni Jesus, nagawa niya na nagpasakop sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. He chose obedience over personal comfort. Ramdam na ni Jesus na dumating na yung takdang panahon na siya ay itatatwa, na siya ay pahihirapan, na siya ay ipapako sa cross. Nung siya ay nanalangin, ang panalangin ni Jesus, Father, Ama, sabi niya, kung maaari lang sana, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit, sabi ni Jesus, hindi ang aking sariling kagustuhan, kundi ang iyong kalooban ang masunod. Nagawa niyang nagpasakop sa kalooban ng Diyos Ama. Na habang nandito siya sa lupa, ginagawa yung ministeryo na ipinapagawa sa kanya ng Ama. Hindi gumawa sa sariling desisyon si Jesus. Nagpasakop pa rin siya sa God the Father. Amen. Sa buhay po natin, mga kapatid, lalo na pagdating sa ministry, lalo na pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, in every group, sa anumang grupo, meron at merong mga leader. Kailangan po nating magpasakop sa mga leader na namumuno.
Kahit ano pong grupo. Sa grupo ng mga kababaihan sa barangay, may mga leader po yan. Grupo nga ng purpose, may mga leader na itinalaga. Na kahit anumang grupo, may mga leader po yan. At kapag may mga leader na itinalaga, huwag nating tingnan kung ano yung kahinaan ng leader para kunin natin yung posisyon ng leader na yon. Ano po yung nangyari sa buhay ni Moses? Nangihina na si Moses. Pero anong ginawa ni Aaron at Hur? Hindi nila sinumbatan si Moses. Hindi nila inaway si Moses. Nung nakita nilang nangihina si Moses, anong ginawa? Nilapitan nila si Moses at tinulungan si Moses. Itinaas ang kamay ni Moses. Dahil sa tuwing nakataas ang kamay ni Moses na nanalong may Israelita sa labanan, at dahil nangawit na si Moses sa tagal ng labanan, nangangawit na, at nangangawit na bumababa yung kanyang kamay, natatalo ang may Israelita. Kaya naging observant itong si Aaron at sa Hur. Nung nakita nilang pagod na si Moses, di nila sinabing, Moses, umalis ka na dyan, kami na. Moses, matanda ka na, hindi mo na alam ginagawa mo, kami na dyan. Di nila sinabi. But they gave respect, they gave yung pagtaas, pag-assist kay Moses. Itinaas nila, nilapitan nila, itinaas nila yung kamay ni Moses. Then, they win the battle. Nanalo sila sa labanan. Ang ibig kong sabihin po noon, kapag sa anumang grupo, walang nagpapasakop sa leader, yung gusto lang ng isang masunod, wala pong pupuntahan ang grupong yan. Hahantong sa away-away. Hahantong sa hiwalayan, mabubuwag ang grupong yan. But tonight, ang sabi ng salita ng Panginoon, we must imitate God. Imitate Jesus in His humility. And as a part of our humility, matuto tayong magpasako sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? But in reality, maraming mga grupo na hindi natututong magpasako sa mga leaders. Ministry is not a competition. Hindi po tayo nakikipag-compete sa ministry ng Panginoon. It is an opportunity na gawin natin yung ministry na ipinapagawa ng Panginoon. Hindi po pagalingan ang ministry. Hindi porkit nag-aral ka, hindi porkit hindi nag-aral, hindi nakarapat dapat. Lahat tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, but binigyan niya lang tayo because of His grace. Naging karapat-dapat tayo sa Kanya. Kaya sa mga ministry ng Panginoon, hindi dapat pinag-aawayan yan. Pinag-uusapan sa magandang paraan para sa mas ikagaganda, ikalalago ng gawain ng Panginoon. Amen? Nakakalungkot po in reality. Marami pong nawawasak, marami pong nasisira na mga ministry because sa pride. Walang gustong magpasako. But as a believers na minamahal ng ating Panginoon, we must imitate Jesus in His humility. Palakpakan natin ang Panginoon. Sometimes,
matuto tayong makinig bago manghusga, bago magalit. Amen? Amen. Ang problema kasi sa atin minsan, kasi sa atin, hindi ko ni-exempt yung aking sarili. Sa atin minsan, ang problema, hindi tayo natututong makinig. Nagagalit tayo kaagad, nangaaway tayo kaagad. Galit na tayo, nadadala tayo kaagad ng ating emosyon. But this verse, tinuturuan tayo ng Panginoon na we must imitate Jesus sa kanyang pagpapakumbaba. Kainin po natin minsan yung pride natin. Amen? Kung paiiralin po natin ang pride, wala pong mangyayari. Kahit saan aspecto, kung paiiralin natin ang pride, nasasabihin kung hindi dahil sa akin, ako lang lagi ang tama. Na hindi mo na tatanggapin na may pagkukulang ka, hindi mo na tatanggapin na may pagkakamali ka, wala akong mangyayari. Kahit sa Panginoon, kung ipagpipilitan natin sa Diyos, Lord, tama ako, wala akong ginawang mali. Simple lang ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Humble ourselves before God. And we must imitate Jesus in His humility. Number 3, kung paano natin tularan si Jesus. Sa John chapter 8, verse 29, ang sabi po dito, at kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Imitate Jesus in His obedience. Jesus obeyed God completely. He did not complain. Even hanggang sa kamatayan, sumunod ang ating Panginoong Hesus sa kanyang amang nasa langit. He always did what pleases the Father. Kung ano yung nakakalugod sa kanyang amang nasa langit, yun yung ginagawa ni Jesus. And Jesus remained faithful even in suffering. Sinunod pa rin niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama. And obedience is not based on convenience. Yung ating pagsunod ay hindi nakabase kung convenient ka ba sa lugar nito, convenience ka ba. Pag sa tingin mo nahihirapan ka, kumukontra ka. Ayaw mong sumunod. But Jesus obeyed God completely. Ang sabi ng ating teksto, minamahal tayong mga anak ng Diyos. At dahil minamahal tayong mga anak ng Diyos, ang sabi niya, be imitators of God. Maging tagapagtulad tayo ng Diyos. We must imitate Jesus in His obedience. Alam niyo ho, ang motto ho ng mga sundalo. Ang motto ng sundalo, obey first before you complain. Kung anong ipagawa sa kanila, sumusunod po sila bago sila mag-complain. But sometimes tayo, minsan na mga minamahal na anak ng Diyos, complain first before we obey. But as a Christian na minamahal ng Diyos, never
never complain to God. Ubi lang tayo ng ubi sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi hindi ka pagagawain ng Diyos para sa ikapapahamak mo. Ang lahat ng ipapagawa ng Diyos sa atin ay may purpose, may layunin, para sa kabutihan, para sa ikararangal ng kanyang dakilang pangalan. Ang apat at ang panghuli. Luke 23:34. When Jesus hung on the cross, anong sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanyang ginagawa. Imitate Jesus in His forgiveness. Tularan natin si Jesus sa kanyang pagpapatawad. Jesus forgave those who hurt Him. Yung mga nanakit sa kanya. Yung mga nambuli sa kanya. Tinatawad sila ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, Ama, sabi niya, nung siya nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo, tiningnan niya yung mga taong nanakit sa kanya. Tiningnan niya yung mga taong nambuli sa kanya. Tiningnan niya yung mga taong sumigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Sa kanya sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang hirap magpatawad. Aminin natin yun. But we have no choice. Masakit man o hindi, yung ginawa ng tao sa atin, we must release forgiveness. Like Jesus. We must imitate Jesus on His forgiveness. Anong pinapakita lang sa atin dito ni Jesus? Matuto tayong magpatawad katulad ng pagpapatawad ni Jesus. Nasaktan ka ba? Sinaktan ka ba? Niloko ka ba? Matuto tayong magpatawad. Tayo kong lahat ay tumayo. To imitate Jesus means imitate Jesus in His love, imitate Jesus in His humility, imitate Jesus in His obedience, and imitate Jesus in His forgiveness. Sa iyong kinatatayuan, ask yourself, does my attitude, does my character, does my speech and behavior reflect Jesus Christ? Ang akin bang pagkatao, ang akin bang pag-uugali, ang akin bang pananalita, nakalulugod ba sa Panginoon? O nakakasakit ka na sa iba? Sa gabi kong ito, nawa, maging good imitators tayo ni Jesus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, through the power of your Holy Spirit, help us to imitate Jesus in His love. Help us to imitate Jesus in His humility. Help us to imitate Jesus in His obedience. And help us
to imitate Jesus in His forgiveness. Hindi namin kaya ang mga ito, Panginoon, without the help of the Holy Spirit. Kaya sa gabi pong ito, we acknowledge you, precious Holy Spirit. Inanyayahan ka namin, banal na Espiritu. You will take control of our lives. You will take complete of us. I-control mo ang lahat ng aming buhay, ang lahat ng aming pagkatao, ang lahat ng aming mga attitude, ang lahat ng aming mga character, ang lahat ng aming pananalita, ang lahat ng aming mga galaw, Panginoon. You will take control of it para sa ikalulugod, ikapupuri ng aming Panginoong Jesucristo. Help us, precious Holy Spirit, to bring glory to our God sa lahat ng aming mga gagawin. Tulungan mo ang bawat isa na maging good imitators kami sa inyo. Mula sa gabing ito, salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen.